maraming mga tao ang hilig sa sign. Lord, pag walang nangyari sa akin ng 3 months, sign yan na magkukwit na dapat ako. Ang galing, ano? Inutusan pa si Lord. And it's funny because some of you find yourself in that situation. When you don't make money, you treat it as a symptoms of failure. When you're not making money, you treat it as a sign that you will never grow. You're wrong. You have to remember na pag nasa joining stage ka, walang masyadong significant success na mangyayari kasi nasa adjustment period ka pa. And ito ang sasabihin ko sa inyo, hanggat hindi ka nag-a-adjust, hindi ka magtatagumpay. Kaya dito, pabilisang mag-adjust, pabilisang magbago. Sir, paano ba ang pinakamabilis na paraan para magbago? Meron ako isang sagot, paano ka mabilis magbabago? To change your habits, to change your mindset, to change your attitude, to acquire the proper skills, there's just one word. Paano ka mabilis magbabago? Mag-training ka. Training. Because let me tell you this. Nasa joining stage ka, gusto mo magtagumpay, pero lagi kang nasa bahay, magtatagumpay ka. Huwag kang umattend ng training, magtatagumpay ka. Magkaroon ka ng downline, huwag mo ring i-train, magtatagumpay ka. So that ang talagang pinakamagandang paraan para ikaw magbago, mabago mo yung sarili mo, ma-acquire mo yung proper skills, umattend ka ng umattend ng training. Kaya I'd like to congratulate you, 4,000 tayo ngayon, lahat ng 4,000 rito, gustong magbago! Tama ba ako? Kaya sabihin mo sa katabi mo, siguhin mo, magbago ka na! Sa kabila, mas malakas, magbago ka na! Pero bago magbago yung katabi mo, ako muna ang magbabago! Clear? Kaya dapat masipag kang umattend ng training. Hindi man maintindihan ng asawa mo, ng anak mo, ng kapitbahay mo, hindi man nila maintindihan, linggong-linggo, nandito ka. Hindi nila maintindihan. Kasi sa isip at sa puso mo, ikaw lang ang nakakaintindi na kailangan mo mag-training para magbago ang buhay mo. Kasi ganito yan. Subukan mong sabihin dun sa kabasketball mo. Sabi niya, ano ka ba, magti-training ka na naman, mag-basketball na lang tayo. Sabihin mo sa kanya, hindi, kailangan ko mag-training para maabot ko pangarap ko. Maiintindihan niya. Ano sasabihin niya? Anong sinasabi nitong training na maabot ang pangarap? Ang layo ng lengguwahe mo. Tama ba ako? May tumawag sa'yo, Mare, may konting handaan dito sa bahay. Imbitahin naman kita, ngayon tayo magsasama-sama, linggo naman wala kang trabaho. A-attend ka ng training. Sasabihin mo, Mare, a-attend ako ng training Maintindihan niya. Sabihin niya, anong training? Isagot mo, magte-training ako para magbago na ako. Maintindihan niya? Hindi. Kaya sa mata at isip, sa tingin ng maraming tao, naloloko ka na sa iyong global. Kaya huwag kayong magulat. Maraming mga kaibigan ang sasabihin sa inyo, naloko na yan sa iyong global. Kasi yung consciousness mo, iba na. Are you with me? Yung lengguwahe mo, iba na. Hindi ka nila maintindihan. Pero ito ay bibiling ko sa inyo. Lahat ng hindi makaintindi sa inyo, patawarin nyo na lang sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam. Forgive them, for they do not know what they are doing. So, pero ikaw na nakakaintindi, huwag kang papapekto. So, after you join, ang tawag dyan, foundational. Ibig sabihin, nagsisimula ka pa lang, nagpapalalim ka ng foundation. When you start to recruit, when you start to build your organization, when you start to build your network, ang tawag po dyan, builder ka na. Can you say builder? Ang tawag dyan, nasa building stage ka na. Pag sabing nasa building stage, nagbe-build ka na. Ginagawa mo na.
tinatrabaho mo na. Re-recruit ka na, pe-present ka na, pa-follow up ka na, nag-home party ka na, nag-online ka na. Now, let me tell you this. Ang pinakamahirap na stage sa network is yung tinatawag na building stage. Yan yung pinakamahirap. Kasi, dyan mo tinatrabaho. Dyan mo ginagawa. Dyan ka marireject. Dyan mo may experience yung maraming taong hindi naniniwala sa'yo. Dyan mo may experience yung hindi ka muna kumikita. Dyan mo may experience yung pagod. Dyan mo may experience yung tinatawag na frustration. Dyan mo may experience yung disappointment, discouragement. Everything is on the building stage. Kaya lang, kailangan mong gawin yon para magkaroon ka ng tinatawag na grupo. So, hindi ka magkakaroon ng group pag hindi ka muna nag-build. Kaya, ang pinaka-importanting stage dito, yung building stage, kasi doon nyo po matututunan lahat ng tinatawag na skills. Doon ka matututong magsalita, doon ka matututong mag-present, doon ka matututong sumagot ng objection, doon ka matututong makisama sa tao, doon mo matututunan yung tinatawag na people skills, doon mo matututunan yung leadership skills, doon mo matututunan yung planning, goal setting, dyan mo matututunan yung time management, dyan mo matututunan yung public speaking, dyan mo matututunan yung home party, dyan mo matututunan yung online marketing, dyan mo matututunan yung follow-up. In fact, all the skills you will learn in the building stage. And so, kung sino man dito yung nasa building stage, pangatawanan yung mabuti yan kasi isang beses nyo lang dadaanan yan. Isang beses nyo lang dadaanan yan. Kaya habang nandyan ka, mahalin mo na yan. Habang nandyan ka, namnamin mo na yan. Habang nandyan ka, para kang kumakain ng bulalo. Namnamin mong mabuti. Kasi hindi mo nadadaanan uli yan, hindi mo nadadaanan yung feelings na ganon. Kasi yung feelings na ganon, isang beses mo lang mararamdaman. Kaya, daanan nyo ng tama. Diba, wag niyong ipagdasal na maging madali because sa totoo lang, wala kayong matututunan sa mga madadaling experience. Mas matututo ka sa mga experience na nasasaktan ka, nabubugbog ka. Mas natututo ka pag ikaw nahihirapan. Kaya minsan, hindi ko sinasabing mahalin niyo yung paghihirap niyo. Ang akin, don't get discouraged pag nahihirapan ka because ang dami mong matututunan sa stage na yan. Once na maging builder ka, makakapag-develop ka rin ng ibang tao sa ilalim mo para maging builder kasi dinaanan mo. Kaya yung mga dinadaanan mo ngayon, namnamin mo mabuti, magkaroon ka ng tinatawag na mental note kasi pag nagkakaroon ka na ng grupo, yan at yan din ang ipapasa mo sa kanila. Ngayon, pag hindi mo dinaanan yan, ano yung ipapasa mo pagdating ng panahon? Are you with me? Yes. Of course, when you are able to build your network, lumalaki, na-develop na yung skills mo, na-develop, lumalim na yung mindset mo, unti-unti nang lumalaki yung grupo mo. Therefore, di ba pag lumalaki yung grupo, nagkakaroon ng mas maraming reorder, nagkakaroon ng mas maraming product movement. Unti-unti ka nang mapopromote sa marketing plan natin. Andyan yung silver executive, andyan yung gold executive, and so forth and so on. Doon magsisimula yung rank na tinatawag na leadership rank. So, tignan nyo yung arrangement niya. Hindi ka darating sa leadership rank, sa gold executive, global ambassador, sa ruby o diamond, hindi ka darating doon nang hindi ka naging builder. Pag ikaw builder, ang totoo, pagdating ng panahon na mag-quit man ang downline mo, pero pag nakuha mo yung skills, kaya mong buhayin o kaya mong magkaroon ulit ng panibagong grupo. Pag natutunan nyo yung skills, kahit mag-quit ang downline mo, hindi ka kakabahan. Kasi may skills ka eh. Ang nakakatakot sa lahat, yung lumaki ang grupo mo ng tsamba. Paano lumaki grupo mo? Ewan ko. Paano lumaki? Di ko alam. Basta lumaki lang eh. Ang pinakamahirap sa group sa networking, yung lumaki yung grupo mo nang hindi mo alam.
yung sinuwerte ka lang. Kasi may gano'n naman may sinuwerte May nakuhang left and right, gumalaw. Tapos bumalik na lang siya, ay, mayaman na ako. Ha? Ang problema, ganito yan. Just like any other business, whether it's restaurant business or other industry, merong up and down. Sa law of the universe, merong tinatawag na law of the rhythm. Parang sa pendulum, alam niyo yung pendulum? Di ba may up, down, up ulit, down, up ulit, down, up ulit. Sa kahit anong business may ganon. Darating yung panahon na hindi magiging masyadong productive ang downlines mo. Darating ang panahon, meron kang downline, magkukwit, di mo ma-explain kung bakit, ginawa mo naman lahat, inalagaan mo naman, pinatulog mo pa sa bahay nyo, binigyan mo pa ng pamasahe, pinajuice mo pa, nag-quit pa rin. Ang masakit, kaisa-isahan na nga lang, nag-quit pa. Ha? Wala pang ang kabangga, nawala na. Gabi-gabi ka pa namang bumibilang, 1,000, 1,000, 1,000. Nawala. Pero ulitin ko, pag builder ka, pag natutunan mo yung proper prospecting, pag natutunan mo yung proper presentation, pag natutunan mo yung proper recruiting, hindi mo kailangan mangamba pag nawala yung mga downlines mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, namnamin yung mabuti yung stage na nasa building stage kayo. Kasi ang mas importante sa una, yung matututunan yung skills kesa sa pera. Value learning over money. Ulitin ko value learning over money pag nagsisimula ka. Kasi pag ikaw, ang inuna mo yung personal development mo, money will just follow. Pag nauna ang pera, na wala kang skills, pag nawala yung downlines mo, kamot ka. Hindi mo alam paano makakapagsimula. So, ang akin, lagi ko sinasabi sa training to, di bali nang hindi ka kumita, basta gumaling ka. Ang masakit sa lahat, di ka na kumita, di ka pa gumaling. Are you with me? Di bali nang 1 year, hindi ako masyadong kumita, pero masasabi ko after 1 year, mas confident na ako. Di bali nang hindi ako masyadong kumita after 1 year, pero ngayon, mas positive na ako. Di bali nang hindi ako kumita masyado, pero ngayon, di na ako chismosa. Tama ba ako? Di bali nang hindi ako masyadong kumita, pero at least hindi na ako naninira ng ibang tao ngayon. Hindi katulad dati, yan ang habit ko. Are you with me? In other words, when you are starting, there are more valuable things than money. Hindi ka man kumita, pero gumaling ka, tandaan nyo, aanihin mo lahat ng ginawa mo sa sarili mo dahil nag-improve ang attitude and skills mo. Kaya pag-uwi nyo mamayang gabi, sabihin ng asawa nyo, ang tagal mo na dyan, ginabi ka na naman, wala ka namang kinikita. Sabi mo sa kanya, okay lang, gumaling naman ako. Okay? O, pagkatapos ng leadership rank, pag may rango ka na, dyan na papasok yung malaking kita. So, what I want you to understand is, big money or making big money cannot happen, does not happen overnight. There's a process to it. May dadaanan ka munang proseso. So, tignan mo kung nasaan ka na dyan para hindi ka masyadong nadidisappoint. Mamaya niyan, ang mindset mo, nasa big money ka na, pero ang sitwasyon mo pala, nasa join ka pa lang. Ang labo mo, friend. Kaya nga yung ibang mga grupo dito, may mga training na kung tawagin alignment. Sabi mo alignment. Kailangan naka-align ka. Kung alam mong nasa joining stage ka, foundational pa lang yan. Nagbibuild ka pa lang ng foundation. Pag alam mong nasa builder stage ka or nasa building stage ka, alam mong nagpaparami ka pa lang. Kikita ka pero hindi pa masyadong malaki. Pero, pagka ikaw napopromote na, lumalaki na yung grupo mo, nagkakaroon ka na ng rank, naging GE ka na and above, then, there's where the big money comes in. Are you with me? Yes!
So dapat alam nyo kung nasa stage kayo. Kasi pag hindi mo alam, mahirapan ka. When you're starting, of course, importanteng meron kang direksyon. Ang direksyon mo, your first goal is to become a leader. Ibig sabihin, kahit nagsisimula ka pa lang, kailangan may goal ka sa isip mo, kailangan pala maging leader ako. Kailangan pala maging, mag-step up ako. Kailangan pala maging responsible ako. Kailangan pala, kasi ang leader, responsible yan. Ang leader, competent, may kakayahan. Ang leader, may skills. Ang leader, tama ang attitude niya. Ang leader, merong tinatawag na people skills. Ang leader, kailangan meron siyang tinatawag na networking skills. At least, pag meron kang goal para maging leader, alam mo ngayon yung mga i-develop mo sa sarili mo. So marami dito, first time ma-attend ng year-end training. Pero ngayon pa lang, gusto kong tanungin sa inyo, sino dito ang gustong maging leader? Taas ang kamay! So ulitin ko, paano ka magiging leader? Ano yung mga kailangan mo? Dapat competent ka. Confident ka. Kailangan may skills ka. Para magkaroon ka ng mga bagay na to, anong gagawin mo? Umattend ng? Because everything can be learned. Lahat natututunan. Narinig nyo na yan sa maraming speakers. So if you want to become a leader, learn to become a leader. Builder. Until you reach leader rank, your job is to build the network. So you are called a leader, a builder. So hanggat wala kang malaking grupo, hanggat hindi ka kumikita ng malaki, iset nyo na yung mind ninyo. Wala kang gagawin kundi mag-recruit ng mag-recruit ng mag-recruit ng mag-recruit. Mag-present ng mag-present ng mag-present ng mag-present. Yung iba kasi humihinto. Pag may isa na siyang downline, humihinto na siya kaka-recruit. Alagaan niya na lang to. Lalaki to, lalaki, lalaki. Lalaki to. Ang problema minsan, lalaki to, agila to, agila. Ang problema, kahit na manok, pinipilit mong agila. Kasi ayaw mong maganap ng iba. Alam niyo, sasabihin ko sa inyo to, one truth is this. Pag ang nakuha mo manok talaga siya kahit anong gawin mo. Lari, manok. Lilipad to, lilipad. Subukan niyo yung manok, iatsa niyo siya. Lilipad, hindi. Hindi, babagsak pa rin eh. Anong gagawin mo? Kukunin mo, lilipad to, lilipad. Ang problema doon, mapapagod ka na sa kakapalipad sa kanya, hindi pa siya nakakalayo. Tama ba? Kaya dapat ma-realize ninyo na pag nasa building stage ka, recruit ng recruit. Huwag hihinto. Kaya pag yung apply mo sinasabi sa'yo, mag-open ka ba? Mag-open. Huwag mong isipin, ikaw naman, open ka ng open, close na nga. Ha? Tanong. Pag pinagre-recruit kayo ng mga apply nyo, para kanino yon? You see? Recruit na recruit. Nasa building ka pa eh. Huwag kang hihinto. Paano kung marami ka nang nare-recruit? Okay lang, pwede mo naman spill over eh. Tama ba ako? You can never go wrong if you keep opening new lines. You can never go wrong if you keep recruiting. Hindi ka magkakamali, hindi ka matatalo. Recruit na recruit. Darating ang panahon, suwabe na ang pagre-recruit sa'yo. Kasi na-master mo na yung skills. Ang mahirap, 1 year ka na, 2 years ka na, hirap ka pa rin mag-recruit. Pag nakaka 1 year ka na dito at hirap ka pa rin mag-recruit, may mali na sa'yo. Dapat after 1 year, magaling ka na. Parang pagdi-dribble lang yan. Nung una, hindi ka marunong mag-dribble. Pero pag nagdi-dribble ka at tumagal ka ng 1 year, dapat magaling ka na. Ngayon, 1 year ka na nagdi-dribble, bobo ka pa, may problema na. Tama ba ako? Sipin mo, 1 year ka na nagdi-dribble, di pa rin tumatalbo. 1 year mo nang ginagano, hindi pa rin. May problema ka na. Ngayon kung kasi sisihin mo, yung bola may problema talaga eh. O ngayon, ulitin ko. Lumipas man ng 1 year,
Hindi man kayo nagkaroon ng substantial amount of income, it's okay, basta gumaling kayo. Ang worry ko sa lahat, ulitin ko yung worry ko, hindi ka naggumaling, di ka pa kumita. Kawawa ka naman. Big money, the bigger money is at the higher leader ranks. So again, pag-join mo, malaki nakita, hindi pa? Ulitin ko, pag-join mo, malaki nakita, hindi pa? Pag silver executive mo, malaki nakita, hindi pa? Hindi pa. Pag gold executive mo, pwede na? Pwede na yan. So makikita nyo, minsan ang income, depende pala sa rango. Ang rango, magdedepend sa leadership skills mo. Now you know the direction. At least alam mo kung ano yung uunahin mo sa sarili mo. Now, there is when the big money comes in. Yan yung tinatawag nating leadership income. Kaya pag-uusapan natin, tignan nyo yung mga malalaking kumikita sa AIM Global. Tignan mo yung character na meron sila. Halimbawa, yung mga top earners natin, yung mga top 20s natin, yung mga Hall of Famers natin, yung mga millionaire circle natin, iisa yung common denominator nila. Ano yung common denominator nila? Leadership. Wala kang makikita na top earner na hindi nag-assume ng leadership. Wala kang makikita ang Hall of Famer, millionaire circle, global ambassador na hindi nag-assume ng leadership. That's why ang tawag ko sa malaking income is leadership income. Your income will highly depend upon your leadership. Ano sabi ni John Maxwell? Everything rises and falls on leadership. Lalaki income mo based on your leadership. Lalaki grupo mo based on your leadership. Mapopromote ka sa career mo based on your leadership. Magiging successful ang relationship mo based on your leadership. Magiging healthy ka based on your leadership. It all depends upon your leadership because everything rises and falls on leadership. The question is, kung ang grupo ninyo maliit, hindi pa kayo kumikita ng malaki, wala kang skills masyado, question mark, ang una mong tanungin, i-assess sa sarili mo, how is your leadership level? Because ultimately, I'm telling you, ito yung business na mag-excel ang mga leader. Ito yung business na lalaki ang income ng mga leader. So if you want to become giant in this industry, you have to develop yourself into a good leader. Kaya dapat hindi ka na minomotivate araw-araw. Hindi ka na fina-follow up. Hindi na sinasabi sa'yo, uy, may training tayo. Hindi na dapat sa'yo pinupush na mag-prospect ka, mag-recruit ka, etc. You don't need to be constantly supervised if you are a leader. So please, before you can develop your pocket, bago lumalim yung bulsa nyo, i-develop nyo muna yung leadership nyo. Ang leader, kaya niyang i-motivate ang sarili niya. Ang leader, hindi ibig sabihin niyang wala siyang frustration. Ang leader, hindi ibig sabihin niyang wala siyang disappointment. Believe me, frustration, doubt, fear, negative thoughts, lahat dumarating sa leader. Pero ang pagkakaiba, they overcome it. Kami ba walang fear? Doc Ed ba, palagay nyo, walang doubt? Hindi ba nadi-discourage? Wala bang frustration yon? Of course, present yan sa lahat ng tao. Pero magdedetermine ng outcome mo, hindi yung dinadala mo, o hindi yung problema mo, hindi yung sitwasyon mo. Ang magdadala o ang magsasabi ng outcome mo, depende sa attitude mo. So again, develop yourself into a leader before you can actually enjoy your income. Are you with me? So, 3 elements of network success. Importante ito pag nagbi-build kayo. May elements para masabing maging successful ang network ninyo. Number 1, dapat, kaya nga pinag-usapan natin, leadership. Dapat maging leader ka. Ang stability ng network ninyo magdedepend sa dami ng leaders ninyo. So if you will try to assess some of the most successful networks in AIM Global, makikita nyo ang network nila, punong-puno po ng tinatawag nating leader.
Yung mga top distributors natin, kaya malaki kinikita nila, kaya malaki ang network nila, marami silang leader sa ilalim. Kaya ako sinasabi na you have to develop yourself into a leader. Hindi ka makakaduplicate ng leader pag hindi ka muna leader. May chance na may mahahanap kayong leader sa ilalim kahit hindi ka leader. May mahahanap kang agila sa ilalim kahit hindi ka agila. Ang tawag ko doon, tsamba. Nangyayari po yun. Ang tawag ko doon, swerte. Pero most often than not, you will never be able to develop leader or leaders under your group pag hindi ka muna naging leader. So, ang network, ang success sa network is composed of three things. Number one, yung dami ng leader sa ilalim. Ngayon, kung may malaking kang grupo, tapos ikaw lang ang leader, hindi matatawag na successful yung network mo. So again, direksyon itong sinasabi ko sa inyo. Dapat pala, nagte-train din kayo. So ang long-term career nyo sa AIM Global, alam nyo kung ano kayo? Pagdating ng panahon, hindi lang upline ang tatawaging coach, hindi lang upline ang tatawaging mentor, hindi lang upline ang tatawaging professor. Darating ang panahon, ikaw na rin ang coach, ikaw na rin ang mentor, ikaw na rin ang professor. Nag-gets nyo ba yun? Una, ikaw yung tinuturuan, darating ang panahon, ikaw na yung nagtuturo. Number 2 element, okay, na dapat meron kayo sa grupo nyo. Number 2, dapat marami kayong downlines, marami kayong distributors. Ang tawag natin dyan, volume. Ang tawag natin dyan, numbers. That's why I'd like to dispute some of the networking companies, especially na new ones, who are trying to change. Binabago nila yung prinsipyo ng networking. Ngayon, ang itinuturo, kahit konti lang tao, lalaki income mo. Ang tagal ko na po sa marketing. Kaya nga pagdating sa penetration ng iba't ibang mga bansa, makikita nyo ang strategy ng AIM Global, makikita nyo ang strategy ni DocEd. Ang una nating pinipenetrate ng mga bansa, yung tinatawag nating rich in population. Because we know for a fact that pag ang isang bansa, mataas ang kanilang population, mas magiging malakas ang sales natin. Wala pa ako nakitang strategy na kukunti lang ang tao, kayang magpalakas ng sales. At the end of the day, ang nagde-determine ng sales, walang iba kundi numbers. Walang iba kundi volume. Kaya isa sa mga karakteristik ng successful na network, yung marami kayong distributors, marami kayong downlines. So dito, paramihan. Dito, kailangan dumami ang downlines, ang networkers. And number 3, competence. Kailangan gumaling. Pag sabi kong gumaling, kailangan magkaroon ng skills ang mga downline. Kailangan magkaroon ng skills ang mga distributors ninyo. Hindi pwedeng kayo lang ang magaling. Dapat nga dito, baliktad. Magkakaroon kayo ng successful na network pag ang grupo nyo mas magagaling pa kaysa sa inyo. Huwag kayong may intimidate pag yung downline nyo mas magaling sa inyo. May iba kasing upline, gusto nila sila lang magaling. Pag gusto mong ikaw lang ang magaling, mag-apply ka bilang teacher. Kasi sa loob ng classroom, yung teacher lang lagi magaling. Kahit magaling estudyante, mali ka! Sit down! Tama ba? Kung gusto mo maging successful na networker, tandaan nyo to. Kailangan mas gumaling sa inyo ang downline. Mas gumaling. Gusto mo maging successful ka? Kailangan mas maging successful ang downline mo kaysa sa'yo. Huwag kayo may intimidate kung mas magaling sila. Huwag kayo may intimidate kung mas malaki ang kinikita nila pagdating ng panahon. Kasi kahit anong gawin ng downline mo, kahit mas magaling pa sila, kahit mas umangat pa sila, kahit mas malaki pa kinikita nila, ang hindi mawawala sa'yo, ikaw ang upline at trophy mo ang mga downlines mo. Trophy mo yan. Kaya huwag kayo may intimidate. Huwag niyong tatakpan yung downline niyo, huwag niyong, dapat hindi gumaling yan. Dapat hindi maging top 20 yan, ako muna.
Pag ganun ang attitude mo, mga downline mo magiging bansot. Lahat mga maliliit. Ha? Kaya baguhin niyo yung attitude niyo dito. Hindi ito negosyo ng ego. Pag ikaw ang gusto mo, ikaw lang ang sikat. Nasa negosyo ka ng ego. Mga kaibigan, nasa negosyo po tayo ng supplement. Hindi ego. Pag gusto niyo na masikat ka lagi, maghanap kayo ng networking na ang produkto, ego. Are we clear? Oh. Ay, mali. Nag-pass forward siya. May isa pa eh. Ayan, no? Competence. Kaya dapat gumaling ang mga downlines. Paano gagaling ang mga downlines? Part ka niyan. Kailangan nagtuturo ka, nagte-train ka. Are you with me? Yes. So, yung 3 elements, tignan nyo kung ka-absent yung 3 elements na yan. A weakness in any of the 3 elements will mean your residual income will not last. Residual income is an income that you make even after the work has been finished. Tapos na yung trabaho, kumikita ka pa rin. Ang tawag doon, residual income. Hindi ka magkakaroon ng residual income, number 1, pag puro tao lang, pero walang product movement, walang competence ang tao. Ang tawag natin, pag puro tao kayo, pero walang production, ano tawag natin? Fans club. So, ang residual income, hindi mangyayari pag puro tao lang. Kailangan ma-maximize ninyo. Kailangan, pag marami kayong distributors, gumagamit sila ng product, nagre-recruit sila, nade-develop sila into being good leaders. Are you with me? Yes. Number 2 element, or weakness na dapat mong iiwasan, hindi pwedeng puro customers din ang downlines mo. Kasi pag puro customer, ano mangyayari? Hindi makakapag-develop ng exciting income. And number 3 na weakness, yung tinatawag na no competence. Yung downlines na hindi marunong, nag-pay-in lang. I know that most of the onliners here, ito ang challenge ninyo. Madaling makapagpa-pay-in, madaling makapagpa-join ng grupo, madaling magpaparami. Kasi excitement ang puhunan natin dyan. But the big challenge in virtual, pag sabing virtual, hindi mo physical na nade-develop, hindi mo physical na nakakausap, hindi mo kasama physically. Ang problema sa virtual, hindi kasing intimate pag physical. Are you with me? Kaya nga, ang challenge ng marami mga onliners is that after nilang mapapay-in, paano nila ite-train to para masustain o magtuloy-tuloy. Joining is one thing, but to sustain it is a different thing. That's why I commend, bilib ako dun sa mga matatagal nang nag-online dito, that they are able to keep their downlines, virtually speaking. Bilib ako sa mga onliners dito na nagpupuyat para i-train yung downlines nila kasi sa ibang parte ng mundo, iba yung oras. Namumuhunan sila na i-train, namumuhunan ng pagod, ng puyat, para i-train yung napapayin nila. Kasi pag yung napapayin mo, nag-pay-in lang, pero hindi na-develop na leader, walang competence, hindi rin siya long-term. Yan ang karamihang nagiging challenge ng mga onliners. Magaling magpa-pay-in, pero hindi nila nasusustain. That's why I know that Doc Ed will give you good news later about some plans of the company with regards to supporting our online marketers. Finally, ang company, we will be coming up with a support system and infrastructure to help our onliners. Kasi nakikita natin yung demand masyadong malaki, kaya lang again, yung turnover na pag nag-pay-in, mas mabilis nag-quit yung iba, ang retention masyadong mababa. Kasi nga, syempre, iba pa rin yung physical sa online. That's why, it's very important, especially sa mga matatagal nang nag-o-online, to really teach the downlines how to be able to keep and develop the leaders down the line. Yan yun. Kaya, pag yung tatlong element na yan ang nagiging weakness sa loob ng network. Yung iba, all numbers, no customers, okay? And number 3, no competence. So, the key points that you have to know is this.
Gaano ba ako katagal makakapag-build? Gaano ako katagal kikita ng malaki? Meron ako strategy ituturo mamaya, ang tawag ko tidal wave strategy. The truth is, it takes approximately 12 months to create a momentum. And another 12 months to ensure that there is sufficient distributor volume. So 12 plus 12, ilan? So lumalabas 2 years. Ibig sabihin ng 2 years, yung first year mo, magko-concentrate ka lang sa kaka-create ng momentum. Yung first year mo, ang tawag sa'yo ano? Builder. Yung first year mo, mag-build ka lang ng mag-build ng mag-build. Yung second year mo, magko-concentrate ka naman sa kakaturo nung mga nakuha mo nung first year mo. Ulitin ko first year, magparami ka. Second year, turuan mo yung mga naparami mo. Third year, fourth year, hanggang tumayo. Ani ka ng ani ng ani ng ani na walang katapusang ani. Kaya ang tawag ko dyan, 2 years kang magtatanim. Kaya wag mo sasabihin sa downline mo, 2 months lang, mayaman na tayo. Hindi ganun. Kahit 2 years pa ang abutin mo dito bago ka umani. Kumpara sa pinapasukan mo ngayon, mabilis pa rin yung 2 years na yayaman ka dito sa AIM Global. Kasi ilang 2 years na yung lumipas sa buhay mo na wala rin namang nangyari. Kaya kung sasabihin nyo sa akin, Sir, ang tagal naman 2 years, you're wrong. Kahit kasaan ka tumingin sa labas, walang 2 years na yumaman. Sa AIM Global, minsan less than 2 years, yumayaman ang distributor natin dito sa AIM Global. Kaya ano ang direksyon? First year, ano gagawin? Magparami. Ulitin ko. First year, ano gagawin? Second year, ano gagawin? Turuan yung naparami. O di may direksyon ka ngayon. Ngayon, paano kung sa 2 years, wala ka pa rin naparami? Wala kang tuturuan. Yung ibang tanong, Sir, teka, kamot yung iba eh. Teka muna, Sir. 2 years na ako, wala pa rin akong pararamihin eh. Ano gagawin mo? Pag wala ka pang maparami, concentrate on building and building and building. Because the truth is, you can never go wrong in building. Naintindihan nila? So ito yung mga key points na gusto kong iwan. May dalawa kayong negosyo, retailing and networking. Number 2, ang goal mo bilang networker ay maging, ulitin natin, ang goal mo bilang networker ay maging leader. Number 3, pag wala ka pang rangko, ano tawag sa'yo? Ano tawag sa'yo? Pag hindi ka pa kumikita, ano tawag sa'yo? Pag wala ka pa masyadong downlines, ano tawag sa'yo? Oh. Ano pinakamahirap na stage? Ano yung stage na iiyak ka? Yung palalayasin ka? Yung magugutom ka? Kaya kung sino nakakaranas sa inyo yan, congratulations. Builder kayo, ibig sabihin. Ha? Yung mga hindi nakakaranas niyan, hindi ka builder. Pag hindi ka builder, walang mangyayari sa'yo. Kaya pag nahihirapan ka, good news. Hay! Pag uwi mo mamaya, nasa jeep ka, hay! Builder pala ako. Pag hindi pa kumikita, hay! Builder pala ako. Kaya pag uwi mo, sabi sa'yo, hindi ka na naman kumikita dyan. Nanay, builder na po. And it's good to be a builder. Kasi pag builder ka, ibig sabihin, may matatapos ka. May magagawa ka. Are you excited? Are you excited for 2018? Number 4, you achieve the leader rank through momentum using the tidal wave strategy, which I will explain later. Meron tayong tidal wave strategy mamaya. Kasi isa sa topics ko, paano ba ako gagawa ng momentum sa grupo ko? Now, number 5, once you are at leader rank, you need to focus on distributor volume and competence to create a residual leadership income. Huwag niyo pong kakalimutan na pag na-promote kayo, isipin niyo yung mga nasa ilalim ninyo. Huwag niyo kakalimutan na yung mga downlines niyo,
naging dahilan para ma-promote kayo. Kaya pag nasa leadership rank na kayo, Gold Executive, Global Ambassador, Millionaire Circle, Ruby, and Diamond, mag-concentrate kayo para maging competent yung mga downlines ninyo. Sometimes when you're making money already, it's not about the money you are making, but it's about you developing people under your group. Kaya maswerte po dito yung mga downlines na yung mga upline ninyo, kahit kumikita na ng malaki, nag-aalat pa rin sila, naglalaan pa rin sila ng malaking oras para i-develop ka. Kaya palakpakan nyo yung mga upline yung ganyan. And huwag nyo mami-misinterpret yung mga upline nyo. May mga downline kasing ganyan. Pagka yung upline nila, tutok na tutok sa kanila, ang iniisip ng downline ganito. Kaya naman ako tinututukan niya kasi 3 bangga ako niyan. Ang tawag sa'yo, malisyosa. Malisyoso. Although there is a certain truth to that, certain level of, may katotohanan doon, na kaya ka tinututukan, probably 3 bangga ka ng upline mo. But more than that, na dapat mong ma-appreciate yung effort ng upline mo na binababa at tinuturuan ka. Nagets nyo ako? Kaya dapat na-appreciate nyo yun. Na-appreciate nyo na tinuturuan kayo, binababa kayo ng mga uplines ninyo. Kaya sabi mo, kung katabi mo yung upline mo, thank you upline. Sabi nung isa yung thank you niya ganito, thank you. May hugot. Are you learning? Now, let's talk about creating a tidal wave. Ano ba yung tidal wave? Bakit ko tinawag na tidal wave? Kasi may mga wave naman sa ocean na wave lang. Pero pag tinawag kasing tidal wave, ito yung mga malalaking wave. So, i-define natin. Kasi minsan, may mga lessons, na mas madaling maintindihan pag nirelate mo siya sa nature. In fact, we as human being, since we are part of nature, we are subject to natural laws. We are subject to physical laws. So magandang i-compare yung experience natin or gagawin natin to some of the laws of nature. A tidal wave is the largest wave in the ocean. So imaginein mo, yung tidal wave, yan ang pinakamalaking alon sa dagat. Creating a large network is like building a wave. So doon mo i-compare. Paano ba ako mag-create ng malaking wave? Paano ba ako mag-create ng malaking network? If the wave is too small, you never reach the leadership rank. Pag masyadong maliit yung alon, hindi malayo mararating. Diba, mga pinakamalaking wave nga, hindi nga tidal wave tsunami nga tawag dyan Ang gusto mong makreate is not just waves. Ang gusto mong makreate, tsunami. Achieving the leadership rank means you must create momentum which create the tidal wave. So, anong gagawin mo sa network mo? Mag-create ka ng momentum. Sabihin mo momentum. Maraming networkers, ang hilig natin gamitin yung word na momentum, but the truth is, we don't know what is the meaning of momentum. Worse, we don't know how to create a real momentum. So tonight, I'd like to show you, or probably part with you, or impart to you, ano ba yung momentum pag tinawag sa network para meron ka ulit direksyon, meron kang definition. So ulitin ko, pag masyadong maliit yung wave, hindi ka magkakaroon ng leadership rank. Pag masyadong maliit yung grupo, hindi ka mapopromote. Para makapag-create ng malaking grupo, malaking production, dapat meron kayong tinatawag na momentum. Ito yung theory. Ang theory sa marketing is that when you sponsor a few people, and then the power of duplication means that your organization eventually explodes in numbers so you can achieve a leadership rank and big income. Many think that if you work 5 to 10 hours per week, part-time, a leader rank can be achieved. Theory lang po ito.
Yung ang theoretical lang yung may makuha ka, tapos gagalaw, tapos maduduplicate ka. Theoretical lang yung lalaki ang grupo mo na kahit part-time ka lang na 5 to 10 hours per week. Magiging tapat na po ako sa inyo. Yung mga uplines ninyo, sponsors ninyo, sinabi sa inyo nung araw na pag-join ninyo, kahit part-time kayo, pwede kayong yumaman. Totoo naman yon. Part-time sa time. Pero dapat ang attitude, ulitin ko, totoo naman yon. Pwede kayong magtagumpay na kahit part-time sa time. Pero dapat sa attitude, full-time. So kalokohan mo yung part-time ka na, tapos part-time pa ang attitude mo. Huwag na ho tayong maglokohan. Ang totoo po dito, kahit part-time ka, ang attitude mo dapat full-time. Paano masabing full-time? Kahit wala ka sa AIM Global, ang iniisip mo, AIM Global. Kahit nasaan ka, ang tingin mo sa katabi mo, sa jeep, recruit. Kahit nagpapaparlor ka, ang iniisip mo, paano kaya re-recruitin to? Kahit nasaan ka, kahit anong ginagawa mo, pag sinabing full-time attitude, lahat ng inuuna mo, AIM Global muna. Pagising mo, AIM Global. Ang almusal mo, rejection. Ang almusal mo, merienda mo, rejection. Ang tanghalian mo, Indian. Ang hapunan mo, sulot. Apply, nasulot na naman ako sa Papua New Guinea. Apply, nasulot na naman ako sa Nigeria. Ganyan talaga. Pag wala kang ginagawa, walang masusulot sa'yo. Are you with me? Mga kaibigan, ang importante kasi, alam mo yung mga katotohanan sa negosyong ito. Ang katotohanan dito, hindi ito perpekto. May Indian ka, magpe-pay-in na lang, pera na naging bato pa. Kausap mo kagabi, magsi-7 heads. Magkikita kayo ng alas 10 head office. Alas 9 pa lang nandun ka na. Alas 11 na wala pa. Nung tinetext mo, where are you? Nag-reply, who you? Di mo lang ma-text back, reset. Ang totoo, mawawalan ka ng downline. Ang totoo, yung downline mo, i-compare ka sa ibang grupo, i-compare ka sa ibang upline. Ang totoo, may downline ka, gustong lumipat sa ibang grupo. Ang totoo, may pay-in ka na, nag-pay-in pa sa iba. Totoo po yun eh. Pero ito sasabihin ko sa inyo, lahat yan part ng growth ninyo. Lahat yan. Lahat yan part ng paglaki ninyo. Pag hindi nyo nararanasan yan, hindi kayo lumalaki. Yung iba, nakaka-relate ng gusto. Yung hindi makarelate, lagot kayo. Hindi nyo alam ang networking. Ito yung theory. Ang totoo, mga kaibigan, the reality is that the theory was correct until the part about working a few hours per week part-time and you can achieve leadership rank. Partly totoo yung sa theory, pero nagkatalo siya dun sa tinatawag na part-time na. Hindi kayo magiging successful dito with a part-time attitude. Okay lang part-time sa oras, pero pag part-time ka sa attitude, hindi ka rin lalaki. Paano masasabing part-time ka sa attitude? Alam mo yun, pag nasa AIM Global ka, dun mo lang naiisip ang AIM Global. Pagkasama mo lang yung upline mo, dun mo lang naiisip ang AIM. Pag nasa trabaho ka na, wala na sa sistema mo yung AIM Global. Yun ang mga part-time attitude. Part-time attitude, yan yung kaya nilang ipagpabukas kahit hindi sila mag-AIM Global. Kaya nilang mag-procrastinate. Kaya nilang ipagpaliban yung training. Yan ang mga part-time attitude. Kaya I'd like to congratulate you. Marami dito kahit part-time,
pero nandito kayo, ibig sabihin, full-time ang attitude ng marami sa inyo. Clear? Isipin mo, part-time ka na sa oras, ang attitude mo, part-time pa. Lalo mo lang mangyayari. So yun yung reality. Income grows with numbers. Another philosophy, initially growth is slow as the numbers accumulating are small. Your confidence and motivation in your opportunity keeps you working. Question, pag nagsisimula ka na mabagal ka, normal o hindi? Normal o hindi? Ano yung magpupush sa'yo para tumuloy ka ng tumuloy? Alam nyo kung ano? Yung motivation at saka confidence ninyo. So okay lang, you start small, pero dapat yung motivation and confidence nyo sa business. Ano ba yung confidence sa Tagalog? Kumpiyansa. Kahit nahihirapan kayo, kung may kumpiyansa ka sa AIM Global, magtutuloy-tuloy ka pa rin. Problema kasi ganito eh. Yung iba, nahihirapan na, tapos pinagdududahan nyo pa yung opportunity mo, lalo kang mahihirapan. Okay lang mahirapan, pero yung kumpiyansa mo sa business natin, sa AIM Global, yung kumpiyansa mo kila Doc Ed, Sir John, Sir Francis, kung nandun yung kumpiyansa mo kahit nahihirapan ka, tutuloy ka pa rin eh. Tama ba ako? Nawawalan tayo ng motivation para tumuloy pag nawala na po yung kumpiyansa ninyo. Kaya please, huwag mawawala yung confidence niyo sa company. In fact, let me tell you this. Maraming nawala sa AIM Global kahit kumikita na. Not because may problem ang AIM. You know, maraming nawawala sa isang company, sa networking, hindi lang sa AIM Global, but with all these companies in the industry. Maraming nawawala, alam niyo kung bakit? Nawala ng kumpiyansa sa kumpanya. When that happens to you, it's gonna be goodbye. Ulitin ko pag nawala yung kumpiyansa niyo dun sa opportunity mo, that's the start of your end. So, ang tip ko, bantayan niyo yung sarili niyo. Guard yourself na huwag mawalan ng kumpiyansa sa AIM Global. Pag nawawalan ka ng kumpiyansa sa AIM Global, nawawalan ka ng kumpiyansa sa business, kanino ka lalapit? Kanino ka lalapit? Upline. Upline. Sir, yung upline ko nawawalan din ng kumpiyansa. Paano yun? Di sa next upline. Problema upline eh. Yung upline ng upline ko, nag-quit na. Sino po lalapitan ko? Umakyat ka ng umakyat. Hanggang makarating ka kay Doc Ed. Sa mga taong nakakilala sa inyo kay Doc Ed, ibang klase magtrabaho yung tao na yun. Ako, I can say personally, sa lahat, distributors, management, and staff, walang makakatapat sa sipag ni Doc Ed sa AIM Global. Wala. Napakasipag. Kahit sa panaginip, nagtatrabaho. Ganun kasipag. So ulitin ko pag nawawalan kayo ng kumpiyansa, maging aware kayo. Because that's gonna be the start of your end. So, consult with your uplines. Pag wala yung uplines, upline, hanggang makarating kayo sa board of directors. Well, bago naman kayo makarating sa board of directors, nandito kami mga VP, nandyan yung mga marketing team, nandyan yung mga cross-lines ninyo, nandyan yung mga SB. Ang dami-dami pong pwedeng tumulong sa inyo dito sa AIM Global. Momentum. Ito. Ano ba yung momentum? Ito yung definition niya. Well, the power of duplication, pag naparami mo na yung sarili mo, pag na-leverage mo na yung sarili mo, pag marami ka ng leader, takes control of your network, it will grow with little or no effort on your part. You have achieved a state of growth that is called momentum. Sa Tagalog, pag daw yung grupo mo lumalaki na mag-isa, kasi marami ng leader sa ilalim, kahit hindi ka na tumututok, kahit iwan mo na, kahit may iba ka nang gawin, at lumalaki pa rin sila, they grow with themselves. Ibig sabihin, lumalaki mag-isa kasi marami ka nang downline na duplicate. Ang tawag po doon, nasa momentum ka na.
Ang masarap sa momentum, ay, alam nyo ano masarap sa momentum? Kahit pigilan mo yung mga downline. Hoy, huminto na kayo! Hindi sila hihinto. Minto na kayo, ayoko na sa kayamanan. Yung mga downline mo sasabihin sa'yo, bahala ka upline, mamatay ka na pero hindi kami hihinto. Nasa momentum ka na. Pero pag ikaw huminto, at naghintuan din ang downline mo, wala ka pa sa momentum. Clear? So ngayon, alam mo na yung ibig sabihin ng momentum. Dapat pala magkaroon ng duplication. Momentum is a state of growth when your network grows by itself. Pag may momentum, may tinatawag na malaking income. Ang malaking income, ano nga tawag? Leadership. Ulitin natin, ano yung tawag sa malaking income? Leadership income. Magkakaroon ng leadership income pag merong momentum. O paano ngayon gumawa ng momentum? Ito yung sikreto sa momentum. Huwag niyo ikukwento sa iba. Kahit yung iba, naka-live tayo dito. Ito yung sikreto sa momentum. The key to momentum is... Ulit. The key to momentum is... Ang key sa momentum, mabilis mag-recruit ng mag-recruit ng mag-recruit ng mag-recruit. From the upline to the downline. Lahat mabilis mag-recruit, 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 mag-recruit. Yun ang tinatawag na momentum. Hindi nagkakaroon ng momentum pag ganito. Si upline lang ang mabilis mag-recruit, yung nasa ilalim hindi. Hindi nagkakaroon ng momentum pag yung nasa ilalim lang ang nagre-recruit, si upline hindi. Dapat from the upline down, lahat merong tinatawag na sponsoring speed. So when you go home tonight, tignan nyo yung genealogy nyo. Sino ba dito ang hindi nagre-recruit? Patayin nyo na. Ay, hindi. Ibig sabihin, isingin nyo kasi mga tulog yan. Tingnan nyo Pag ikaw lang ang gumagalaw at nagre-recruit, hindi ka makakreate ng momentum. Pag yung downline mo lang ang nagre-recruit at hindi mo sinasabayan, hindi ka makakreate ng momentum. Ikaw, kasama ng buong grupo nyo, kailangan merong tinatawag na sponsoring speed. Sir, ano ba yung sponsoring speed? May ginawa akong diagram. Ang tawag ko flywheel. Alam na ito nung iba, ni-return ko lang. Yung 5 rules, 5 fingers. Ginawa ko lang 4. Kasi mahirap gumawa ng diagram pag 5. Kaya 4 na lang. Di ba? Yung 5 fingers. Alam nyo na to, tama? Oo. Una, ano yun? Meeting people. Ano yung meeting people? Pag sabing meeting, nakikipagkilala ka. Nakikipag-connect ka para magkaroon ka ng nakikipag-meet ka, lalo na sa mga matatagal dito, nauubusan na kayo ng prospect. Join ka ng organization, enroll ka sa gym, join ka sa Zumba, kahit di mo nasasabayan yung nasa harap mo. Pero ang iniisip mo kasi nasa likod mo, paano ko ba marirecruit itong matabang nasa likod ko? Kanina pa to Tama ba ako? Mag-join ka, hindi para mag-zumba. Ang nasa isip mo, yung nasa katabi mo, paano ko ba recruitin to mamaya? Ha? Yung nasa harap ko, paano ko ba recruitin to? Join ka sa gym, join ka sa organization, join ka sa charismatic group. Di ba? Nasa aeroplano ka, maging friendly ka, nasa Meralco ka, nagbabayad ng bill. Your job is to meet new people. Clear? Yes. When you meet new people, they become your... When they become your prospect, you present the business to them. When you present the business to them, make a decision. Ano yung decision? Dapat ma-close mo, mapag-decide mo kung mag-join o hindi. Pag nag-join, guess what? Turuan nyo sa kanila to. Pag hindi nag-join, meet new people, get new prospect, present. Let them decide if they will join or not. If they will join, turo nyo to. If they will not join, meet new people. Yung iba sa nagkakamali, they meet new people, prospect, they present. Tapos nag-decide yung kausap na hindi mag-join. Ano ginagawa mo? Hirap. Hirap. Ano ba nasa kuko? Bakit? Kaya napuputol yung momentum. Tama ba ako?
wala nang drama. Pag hindi na-join, meet new people para yung cycle tuloy. Yung cycle na puputol kasi pagdating dito sa desisyon, ayaw ng prospect, nangihina ka. Kaya hindi ka na naman bumabalik sa number 1. Kasi ang hirap. Wala ka namimit na bago. Pero kung ang gagawin mo, kahit ayaw nung nakausap mo, meet new people, gawin mong prospect, presentan mo, di ba? Decision niya, yes or no, meet new people. Ang totoo kasi, pagdating sa decision making ng prospect mo, yes or no yan, meet new people ka. Ulitin ko saan nagkakamali? Pag ang decision ng prospect, yes, humihinto ka na sa meet new people. Yes, meron na ako. Hanap ka pa kasi hindi mo alam baka bukas mag-quit yan. Walang kasiguruhan tama ba ako? Pag yes, ang decision niya to join you, nag-7 heads, huwag kang ihinto para makuha mo yung momentum. Ang mistake ng marami, humihinto. Huwag kang hinto. Kuha. Hihinto ka lang pag yung mga downlines mo, nagagawa na rin yung nagagawa mo. Clear? Pag yan, umikot na umikot, ang tawag natin dyan, flywheel. Magkaka-momentum kayo, you start to take off. Parang eroplano, nagkakaroon ng momentum, lumilipad. Ang kalaban ng momentum, yung churn, shake. Alam nito yan yung mga laging nag-aeroplano. Pag take off namin, mararamdaman mo yung aeroplano, gumaganyan. Nakakatakot. Nanginginig. Kaya pag nervyoso ka, takihin ka Ang kalaban ng momentum, yung nginig, tsaka yung pull ng gravity. Sa networking, by law of nature, ang kalaban ng momentum, churn and gravity. Ano yung churn? Yung churn sa networking, ang tawag dyan attrition. Natural loss of people within organization, nawawala mga tao. Kumbaga parang ganito yan Dahil nasa shake, may mga nalalaglag. Alam niyo nung araw, mahilig ako maglaro ng salagubang. Sino yung naglaro ng salagubang? Paano natin ulitin salagubang? Pag nahulog, yung hindi nakakapit mabuti, ay kawawa yun. Sinulit yun sa paa. Ikaw, ganyanin mo, ganyanin mo. Hanggang mamatay. Kawawa. Pag wala ng power, ay wala. Ganyan na naman kami sa papayong. Sino yung nalalaglag? Yung salagubang na hindi nakakapit. Sa network, ang downline nyo na hindi pa masyadong malalim ang motivation, madaling ma-shake, nawawala. Pag nawala po sila, attrition ang tawag doon, churn. Yan ang number 1 kalaban ng momentum. Para malabanan yung momentum, para malabanan yung attrition at masustain yung momentum, ang sagot, speed. Sabihin nyo, speed. Natural churn only causes a problem in your team if you are growing too slow. Pag mababa o mabagal ang sponsoring, aabutan kayo. Pag mas maraming nagkukwit kesa sa nadadagdag, attrition ang resulta ng grupo nyo. Kunwari, may nag-join, 2, nawala, 2, o di back to 0 ka. May nag-join, 3, nawala 3, back to 0 ka. Ang malala, may nag-join 5, ang nawala 6, kasama ka. May ganun Next. To achieve momentum, your business must be growing much faster than the natural churn. Para ma-achieve nyo yung momentum, mas mabilis ang pagre-recruit ng mga downlines, mas mabilis ang pagre-recruit mo kesa sa mga nawawala. Clear?
Kaya mabagal ang growth ng iba, hindi na dadagdagan yung grupo nyo kayo at kayo rin Ang problema pag kayo at kayo rin, nakakatamad na pag yun at yun ang kasama mo. Maganda may new blood lagi. Tama ba ako? Kasi pag may new blood, yung excitement mo, mataas ulit kesa dun sa mga dati na. Ang problema kasi pag kayo ng mga magkakasamaan dati na, familiarity breeds contempt. Nagiging too familiar kayo with one another. Tama ba ako? Pag ang grupo naging familiar with one another, upline, downline, minsan, hindi na masyadong na-appreciate ng downline yung presence ng upline niya. Meron nga kaming experience na ganito Yung upline, sige ang turo kay downline. Si downline, yes upline. Pero hindi niya ginagawa. Yung sinasabi niya upline, yes lang siya ng yes. Gagawin ni upline minsan, lalapit sa crossline. Sasabihin niya sa crossline niya, i-aim mo naman ako doon sa downline ko, hindi na nakikinig sa akin So ang gagawin ni crossline, sasabihan yung downline. Ito yung magic. Yung sinabi ni upline at saka sinabi ni crossline leader, iisa lang. Pero mas nakinig yung downline kay crossline. Bakit ganon? Kasi too familiar already. To avoid the too familiar stage, you have to add new people. Yun lang ang solusyon, wala nang iba. Kaya po pag may mga lumalapit sa aming leader upline, anong gagawin ko doon sa downline ko? Hindi na po masyadong nakikinig sa akin. Siyempre, hindi naman namin masabi na, kasi siya lang tinututukan mo, wala ka ng ibang matutukan So, ang sinasabi namin sa kanya, you have to look for new people to develop because nagiging too much familiar ka na sa downlines mo. Walang ibang solusyon. Yun lang. Are you with me? Are you learning? So, matatapos na tayo. Gravity! Ano naman? Churn. Tapos na tayo sa churn. Yung nalalagas. Yung gravity naman, these are the negative emotional forces that create the excuses and justification for lack of action. Gravity, ito yung negative emotion sa grupo. Mahirap dalhin ang downline na puro negative. Tama ba? Ang tawag sa kanya, gravity. Kaya magmula ngayon, pag may downline ka na mahirap dalhin, ay gravity yan. Clear? Kasi ang gravity, siya yung nagpupull pababa Ang negative na attitude ng downline, yan din ang nagpupull pababa. Kaya pag may mga downline kayong pabigat, huwag niyong tawagin pabigat, ang sama niyo naman. Gravity lang. Tama ba? Kaya pag nagbubulungan kayo, ano ba naman yung downline yan? Pabigat yan, pabigat. Huwag niyong ma-offend naman. Mas maganda social. Gravity yan. Are you with me? Yan ang pumapatay para hindi makalipad dun sa stage na momentum. Negative emotional forces that can stop your network flying with momentum. Dalawa. Ulitin natin. Sorry. Dalawa ang pumapatay sa momentum. Number 1, ano? Number 2, ano? Alright. Identify kung saan dyan ang problema ng network ninyo so you can better deal with the problem. Minsan nahihirapan kayong ma-identify ano yung nakakapagpabagal, nandyan lang sa dalawang yan. Pag ang problema, gravity, emotional, negative force, anong dapat gawin? Anong dapat gawin? I-train ang downline, i-expose siya sa mga training, i-expose siya sa mga uplines para mawala yung mga negative emotional forces. Pag share ng problema, anong dapat gawin? Speed. So ito yan. How to overcome gravity? It is speed that overcomes gravity. Bilisan nyo ng bilisan ng bilisan. Ang tawag natin, sponsoring speed. So recruit na recruit na recruit. And then you can take off in network marketing. Speed is sponsoring speed. It's getting the flywheel to spin fast enough to take off. Urgency and action communicates belief. Ano ibig sabihin nito? Pag ikaw, ginagawa mo yung meeting,
prospecting, presentation, tapos decision, balik ka ulit sa meeting, prospecting, presentation, decision. Pag ginagawa mo yun at hindi ka humihinto, guess what? It communicates to your downline. Gagayahin din nila yung action na ganun. Tawa niyo ako? Pag hindi mo ginagawa yun, hindi rin gagawin ng downline mo. Hindi ka makakreate ngayon ng momentum. Doesn't matter kung ikaw lang ang gumagawa. Ang importante, you lead by example para gayahin ka ng downlines mo. So you have to do it now. Full-time attitude, you apply maximum effort to create massive action. I want you to take note of this. Ang full-time attitude, nag-a-apply ka ng maximum effort to create massive action. Paano ko malalaman kung full-time attitude ka? Ang inuuna mo muna, ang priority mo, yung mga bagay na makakatulong sa production mo. Magmula ngayon, kung gusto mo ng full-time attitude, prioritize activities that will bring production to you. Lahat ng bagay na hindi nakakatulong sa production ninyo, huwag nyo munang gawin. Ano yung mga yon? Lakwatsa, TV, ano pa? Good time, inom. Pagiging madrama mo, katamaran. Ha? Wala mo ng date. Saka na yung love life. Madali na yung love life pag mayaman ka na. Kahit bumili ka, kilo-kilo. Are you with me? Ano muna unahin? Puro in global muna. Yung makakatulong sa production mo, yun muna. Yun ang full-time attitude. Ito yung tidal wave. Itong graph na to, importante to. Una, para magkaroon ng momentum, ano gagawin? Mag-take off muna. Hindi magkakaroon ng momentum pag hindi ka naka-take off. Makaka-take off ka lang pag meron kang speed. Para labanan yung gravity at saka churn. Are you with me? Yes. Sa mga taong hindi maka-take off dito, dalawa lang ang term natin. Gravity at saka churn. Yung churn, lagas ang tao. Yung gravity, punong-puno ikaw o downline mo ng negative emotion, kaya hindi kayo maka-take off. Pag marami kang bagahe, hindi ka maka-take off. Pag hindi ka naka-take off, walang momentum. Kaya hanggang ngayon, yung iba, kumbaga sa aeroplano, nandun pa kayo sa runway hanggang ngayon. 2 years ka na, nasa runway pa din. Hindi ka maka-take off. Kasi ang dami mong bagahe. Let go! Tama na, patawarin mo na yung mga naka-offend sa'yo. Hanggang ngayon, yung teacher mo nung elementary na sinampal ka, nasa... Pag may momentum, guess what? Nagkakaroon ng tinatawag na leadership income. Clear? Are we clear? Are you learning? That is how you create a tidal wave. You take off until you reach momentum, and then you hit the leadership income. What happens if you have someone who has made a full-time decision? Alam niyo, pag may downline kayo na naging full-time siya, whether in time or in attitude, friends, you have to maximize kung sino yung mga nagpo-full-time yung downlines. Are you with me? Sino full-time dito? Taas ang kamay. Yung hindi nagtaas ng kamay, sino dito ang full-time ang attitude? Taas ang kamay. Good. If you are in the foundation program and someone in your team has made the decision to go full-time, it is fantastic. Ibig sabihin, minsan nagkakaroon kayo ng downline, nauunahan ka pang mag-full-time. Ibig sabihin, kasi minsan yung downline mas excited. Kaya nauuna pang mag-full-time si downline kesa sa'yo. Sino yung may ganun dito? Taas ang kamay. May downline ka, nag-full-time kesa sa'yo. That's gonna be very fantastic. Another graph to create this tidal wave.
During the development period, you have to make a decision to go full-time, whether time or attitude. When you go full-time, my friends, there's what you call take-off stage. Kakaroon ng momentum, and then the leadership rank and income. Sino dito gustong mag-take off? Taas ang kamay. Anong problema ba't hindi kayo maka-take off? Alam niyo na yung sagot. Anong problema ba't hindi kayo maka-take off? Dahil ba sa registration package natin? Dahil ba sa marketing plan? Dahil ba sa kulay ng C24/7? Dahil ba sa location ng office? Dahil maliit ba yung elevator? Dahil ba mabagal yung elevator? Sometimes, or most of the time, kaya hindi maka-take off, ang problema wala sa labas. Kasi. And you have to recognize that sometimes the real problem is you. Now, I have good news for you. Pag ang real problem ikaw din ang solusyon sa problema mo. When you look at the mirror, that person in front of you is the answer to your problems. So you have to make a decision. Tapos na ako. Summary, my key points are this, sa lahat ng tinalakay natin. The only way to reach a leadership rank is with momentum. Anong gagawin para magkaroon ng momentum? Meeting, prospect, present, decision. Tapos bilisan. And then it becomes a flywheel, magte-take off ka. Another summary, momentum growth is when the power of duplication takes control of your network. Sa mga may malalaking grupo dito na malaki ang kinikita, ang tignan nyo naman po ngayon kung na-duplicate na yung sarili nyo sa downlines nyo. Huwag kayong makampante. Don't be complacent that you are making 500, 600,000 per month. It could be temporary if you are not able to duplicate yourself down the line. So those of you who are making a lot of money here, your next job is to duplicate yourself down the line to have stability. Clear? So it doesn't stop. Kahit malaki na kinikita nyo, hindi natatapos doon. Kailangan may ma-develop kayo sa ilalim ninyo. You drive the flywheel to create a momentum. Sinabi ko na kanina yan, yung paikot, yung flywheel. Another one. Teka lang, ayaw niya. Kapit lang ako. Natural churn means people will naturally stop working. You must grow faster than churn. Learning skills dramatically reduces churn. Tanong, natural ba na yung mga tao mawawala? Yes! Okay, huwag lang maloob nyo pag may nawala. Natural lang pala yun, hindi lang pala ako, pati yung katabi ko. Share ka ako, bro. Yung katabi mo, tanungin mo kung nawalan yan. Ano sagot? Sa kabila, tanungin mo. Sa harap mo, tanungin mo. Sa likod mo, tanungin mo. Ngayon sumigaw ka, pare-pareho pala tayo. See? Masama pa yung loob mo, hindi na? Kasi may kasama ka pala. Tama? Oh, ano yung gravity? Ano yung gravity? Negative forces. Kaya pag may pabigat, ano tawag? Kahit sa barkada nyo, labas sa AIM Global. Kunwari, nag-iinuman kayo, kaya lumalabas kayo. Tapos yung isa pabigat, sabi mo sa iba, oh, gravity talaga to. Churn and gravity slow the network growth. Yan ang pumapatay sa momentum. Pinag-usapan na natin kanina yan. Mga summary na lang po to. Ang makakasagot lang sa churn at saka sa gravity is sponsoring speed para makakreate ng momentum. Only a full-time attitude creates urgency
and enthusiasm. So whether you're part-time or full-time, make a decision tonight to go full-time in terms of your attitude. If you are not ready to make the decision, nasa foundation program ka pa lang. Hindi ka lalaki o hindi lalaki ang income mo kung ikaw hindi makapag-desisyon na magkaroon ng full-time attitude. Tonight, you will have to make a decision to make a full-time attitude, to have a full-time attitude in AIM Global. Working with a full-time attitude requires a decision. Sabi nga kanina ni Sir Arnel, your life is the sum of all your choices. Ang buhay mo daw, yung totality ng lahat ng ginawa mong desisyon sa buhay. With a full-time attitude, you enter the take-off period. With that, I end my presentation. Thank you very much, and more power to everyone. Thank you.